ating dalawin ang batang manunubos. Atin ngayong dalawin, atin ngayong dalawin, dalawit sambahin siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Ang nagkatawang taong anak ng Diyos, ang Kristo ay isinilang sa sabsaban bilang sanggol. Siya ang maghahatid ng kapayapaan at kaligtasan at siya rin ang magpapanibago ng ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Idalangin natin sa Kanya na ang liwanag at kagalakang hatid ng Pasko ay pumawi sa lungkot at pahirap na dulot ng kasalanan. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupuni ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama,
Amen, Amen, Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami dinudulutan mo ng kagalakan sa paghihintay namin taon-taon sa aming kaligtasan. Ang iyong bugtong na anak na naparito upang magligtas ay amin ngayong tinatanggap ng buong galak. Sa kanyang pagdating upang maghukom, kami naway huwag masindak sa kanyang ihahatol, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magsasalita ako para lumakas ang loob ng Jerusalem. Hindi ako tutugon hanggat hindi siya naililigtas, hanggat ang tagumpay niya ay hindi nagliliwanag, na tulad ng sulo sa gabi. Ang lahat ng bansay pawang makikita ang iyong tagumpay, at mamamalas ng lahat ng hari ang iyong kadakilaan. Ika'y tatawagit bibigyan ng Panginoon ng bagong pangalan. Ikaw ay magiging magandang korona sa kamay ng Diyos. Korona ng Panginoong nakalulugod. Hindi ka tatawaging itinakwil, ni ang lunsod mo'y hindi rin tatawaging asawang pinabayaan. Ang itatawag sa iyo'y kinalugdan ng Diyos, at ang lupain mo'y tatawaging maligayang asawa, pagkat ang Diyos ay nalugod sa iyo at sa lupain mo. Siya ay magiging tulad ng asawa, at ikaw, Israel, ay ituturing niyang kasintahan. Ang manlilikha mo'y pakakasal sa iyo. Kung gaano kaligaya ang kasintahang lalaki sa araw ng kanyang kasal, gayon magagalak sa iyo ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo, Panginoon, ika'y may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sayo'y sumasamba, sa pagsamba nila'y inaawitan ka, at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinupuri, ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Ang aking pangako sa Kanya'y iiral, at mananatili sa Kanya ang tipan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong dumating si Pablo sa Antioquia ng Pisidia, tumayo siya sa sinagoga at sinenyasan silang tumahimik. Mga Israelita at mga taong may takot sa Diyos, makinig kayo. Ang Diyos ng ating bansang Israel ang humirang sa ating mga ninuno. Sila'y ginawa niyang isang malaking bansa, samantalang naninirahan sa lupain ng Ehipto.
inilabas doon sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan. At nang alisin ng Diyos si Saulo, inihalili si David upang maghari sa kanila. At ganito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpuan ko kay David na anak ni Hese, ang lalaking nakalulugod sa akin. Isang lalaking handang tumupad sa lahat ng iniuutos ko. Mula sa angka ng lalaking ito, ipinagkaloob ng Diyos sa Israel si Jesus, ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihat, talikdan ang kanilang mga kasalanan at pabinyag. Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, "Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo. Ngunit siya'y darating na kasunod ko, at hindi ako karapat-dapat kahit taga-alis ng panyapak." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah. 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 Bukas ninyo makikita, maghahari poong sinta, patatawarin ang sala. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Hesukristo na mula sa angka ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar, sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Booz. At naging anak naman ni Booz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Hese, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon, na dating asawa o sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias. At si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Hosafat. At si Hosafat ang ama ni Horam, na siya namang ama ni Ozias. Itong si Ozias ay ama ni Hotam, na ama ni Akaz. At si Akaz ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Hosias. Si Hosias ang ama ni Jeconias at ng kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel, na ama ni Zorobabel.
si Zorobabel ang ama ni Abiud na ama ni Eliakim, at si Eliakim ang ama ni Azor, si Azor ang ama ni Sadok na ama ni Akim, itong si Akim ang ama ni Eliud, si Eliud ang ama ni Eleazar, at si Eleazar ang ama ni Matan na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria, si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, 14 na salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David, 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia, at 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit si Jose, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya't ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon, pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na ang lahat. At Merry Christmas sa inyo. Pakibati naman yung katabi ng Merry Christmas. Yung misa natin ngayon ay misa na ng Bisperas ng Pasko. Mga kapatid, welcome po sa Minor Basilica National Shrine of Jesus Nazareno. At ngayon, pinagdiriwang natin ang kapanganakan ng ating Poong Jesus Nazareno. Ito ang misteryo ng pagkakatawang tao ng ating Panginoon. Ang misteryo ng tinatawag nating incarnation. At sa pagdating ng ating Panginoon bilang tao, sa kanyang pagkakatawang tao, sa Diyos na naging tao, marami itong naidulot, hindi lang sa ating pananampalataya, pero maging sa kasaysayan ng ating buhay at ng ating daigdig. Unang-una, paalala ang Pasko o ang Pasko ay paalala na ang Diyos ay tunay na naging tao. Sa ating ebanghelyo narinig natin yung sitwasyon ng kanyang pagkapanganak. Pero hindi lang yung sitwasyon ng kanyang pagkapanganak, pero pati yung salin lahi ng ating Panginoon mula kay Abraham hanggang kay Jose. At lahat ng pangalan na narinig natin ay pangalan ng tao. At hindi lamang pangalan ng tao, kundi pangalan ng mga tao na tunay na nabuhay. Pangalan ng mga tao na tunay na umiral. Patunay ito na totoo ang Diyos ay talagang naging tao. Ang Diyos ay tunay na naging tao.
Siya ay pinanganak. Siya ay naging katulad natin. Siya ay naging katulad natin, naging sanggol, katulad natin, kinailangang matuto sa buhay, katulad natin, naging mahina, katulad natin, kinailangang alagaan ng mga magulang. Katulad natin sa bawat aspeto, maliban sa kasalanan. At ang pagiging tao ng ating Panginoon ang nagdulat sa atin, nagpatunay sa atin na ang Diyos ay totoo din na kasama natin. Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Hindi lang mula nung nagkatawang tao ang ating Panginoon, pero magmula nung nagkatawang tao ang ating Panginoon, hindi lang natin kasama ang Diyos sa isip at puso, pero kasama natin siya dahil siya ay naging katulad natin. At patunay din yan na wala naman ibang makakaintindi sa atin kundi yung Diyos na naging katulad natin. At isa sa mga naging bunga ng pagiging tao ng ating Diyos ay yung sinasabi sa ating unang pagbasa. Nagbago ang kaugnayan ng tao sa Diyos. Dahil nung nagbago din yung kaugnayan ng tao sa Diyos, nung si Adan at si Eva ay sumuway sa Panginoon. Pero muling nabago ito nung naging tao ang anak ng Diyos. Katulad ng sinasabi sa ating unang pagbasa na hindi ka na tatawaging lungsod na asawang pinabayaan at ang itatawag na sa iyo ay kinulugdan ng Diyos. At ang lupain mo'y tatawaging maligayang asawa. Ibig sabihin, sa pagdating ng ating Panginoon, ang pagbabago sa kaugnayan ng Diyos at ng tao, mula sa malayo, naging malapit. Mula sa distansya, naging malapit. Ibig sabihin, mas naging malapit ang Panginoon sa ating mga tao noong siya ay naging tao. At isa pang dulot ng pagiging tao ng ating Panginoon ay siyempre, dala-dala niya, hindi lang ang kanyang pagiging tao, pero dala-dala din ng ating Panginoon Jesucristo ang ating kaligtasan. Kaya nga sa ikalawang pagbasa, sinasabi dito ni San Pablo, ipinagkaloob ng Diyos sa Israel si Jesus ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. At ang ating pagliligtas, ang ating kaligtasan, ang pangunahing dahilan kung bakit nagkatawang tao ang ating Panginoon. Kaya ang hamon sa atin ngayon, mga kapatid, kung paanong nagkatawang tao ang salita, kung paanong nagkatawang tao ang Diyos, ang hamon sa atin ay pangatawanan ang pagkakatawang tao ng ating Panginoon. Incarnate, the incarnation. Pangatawanan ang pagkakatawang tao ng ating Panginoon. Sa ngayon, hindi na natin makikita yung pisikal na katawan ng ating Panginoon. Pero habang panahon, habang buhay, hanggang magpawalang hanggan, mananatili ang katotohanan na siya ay naging tao. Mananatili yung katotohanan na dala ng kanyang pagkakatawang tao, yung pagbabago ng ugnayan ng Diyos at tao. Mananatili hanggang magpasawalang hanggan yung katotohanan na sa kanyang pagkakatawang tao, dala niya ang kaligtasan natin. Pero yamang hindi na natin makikita at hindi na natin nakikita ang pagkakatawang tao ng ating Panginoon dito sa lupa, kailangang tayo mga Kristiyano naman ang maging katawang tao ng ating Panginoon. Ibig sabihin, simple lang naman, ngayong Pasko naging tao ang ating Panginoon. At kung naramdaman natin yung pagiging tao ng ating Panginoon, ipadama naman natin sa ating kapwa ang pagiging tao ng ating Panginoon. Meaning, maging Kristo tayo
sa ating kapwa. Ibig sabihin, sa mas mababaw na pananalita, ipakita natin yung pagmamahal at pagmamalasakit sa ating kapwa. Dahil wala naman ang ibang paraan para maipadama natin ang Pasko sa ating kapwa, kundi sa pagiging mabuti sa kanila, kundi sa pagkakaroon ng pagmamahal at pagmamalasakit sa ating kapwa. Dahil kung hindi pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa ang diwa ng Pasko, ano pa? Wala nang iba. Mga kapatid, muli, maligayang Pasko sa inyong lahat at nawa sa pagdama natin ng Kapaskuhan ng pagkakatawang tao ng ating Panginoon, ipadama natin sa ating kapwa ang diwa ng Pasko. Ipadama natin sa kanila na buhay si Kristo sa pamamagitan ng buhay natin. Magbigay tayo ng pagmamahal at malasakit. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya, sumasampalataya ako. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Magsulod po ang lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen. Magsitayo na po ang lahat. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal na kapatid, puno ng kagalakan ang ating mga puso, habang ginugunita natin ang pagsilang ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesu Kristo. Taglay ang mga pusong nagpapasalamat, manalangin tayo sa Diyos na ating Ama na nagsugo ng kanyang anak upang tayo ay iligtas. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, pagpalain mo kami ng iyong presensya. Panginoon, pagpalain mo kami ng iyong presensya. Sa pamamagitan ng ating pagpapatotoo sa pagkakatawang tao ng Diyos, naway maranasan ng lahat ng tao sa mundo ang presensya ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ng iyong presensya. Ang kapayapaan naway maghari sa lahat ng mga bansa. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ng iyong presensya. Ang mga di-Kristiyano naway mahikayat na kilalanin si Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ng iyong presensya. Ang mga mag-anak naway mamuhay sa pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, at maayos na pagsasamahan sa Paskong ito. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ng iyong presensya. Ang mga dukha naway makatagpo ng pag-asa at kagalakan sa pagdating ng manunubos. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ng iyong presensya. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan.
gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ng iyong presensya. Ama, pinupuri ka namin dahil sa pagsusugo mo ng iyong anak upang maging aming tagapagligtas. Siya nawa ang aming maging liwanag, kagalakan at kapayapaan sa buhay na ito hanggang sa walang hanggan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na ang lahat. Ako ay isang batang pastol na patungo sa Belen. May dala na maiaalay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na, sa Belen tayo na sa Belen. At doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Ako'y may dalang tinapay, alak na dulot ay lakas. Sa amin ay magbibigay buhay, O Jesus na manliligtas. Tayo na, sa Belen tayo na sa Belen. At doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Pagsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang maligayang Paskong ito ay loobin mong maipagdiwang ng may paghahaing puspos ng kagalakan. Ngayong ang pinagbuhatan ng aming kaligtasan ay iyong ipinamamalas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayong ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina. Kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitan.
kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose. Kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo.
sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya. Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pakinabangin nyo sa pagdiriwang ng Pasko
upang sa pagsilang ng iyong anak, kami ay lubos na makasalo-salo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo at hilingin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos na humawi sa kadiliman noong magkatawang tao ang anak niyang mahal at nagdulot ng liwanag sa banal na araw na ito, pakundangan sa kanyang pagsilang ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita ay siya nawang pumuspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagugnay ng lupa sa kalangitan ay siya nawang pumuspos sa inyo sa kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mahabaging Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. At hindi Pasko ay magbigayan at magbuhat ngayon. At hindi Pasko ay magbigayan